kung ano ang objective ng MILF, ay yun din ang ating target. Kasi yung objective natin basically is gaya ng ini-emphasize niyo sa salamat na li'ilai kalimatillah. Kasi wala tayong ibang pinaniniwalaan kundi kung ano yung turo ng Allah, yun ang tama. Walang ibang tama kundi yung turo ng Allah. So kailangan ipalaganap natin kung ano yung turo ng Allah. Wabarakatuh. With your permission, unang-una, yung mix na lang pagka natin dahil alam ko na mayroong mga hindi Maguindanao na nagapuan dito. So, mix na lang yung Tagalog sa English. Maguindanao. So, actually, I have prepared a usually, hindi rin ako nagpa-prepare ng speech. Kaya lang, I prepared this, my speech ngayon. Ensure na kung ano yung gusto ko na pag-usapan sa inyo ay pag-usapan natin. So, hindi ko na lang babasahin lahat itong pag-comment. We will just insert yung mga views kailangan kong i-insert sa inyo. So, alam niyo na sa ngayon, very important na yung organization natin, yung Moro Islamic Liberation Front, will continue to unify us at saka will continue to struggle para tayo ay magkakaisa and then ma-achieve natin yung ating objective na mayroon tayong self-determination. Kasi itong struggle natin is basically the general objective of the struggle of the MILF is yung tinatawag ng Arabic na li'ilai kalimatillah, the implementation of the teaching of Allah as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah to our Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So yun ang objective natin. We tried to organize the Moro Islamic Liberation para ma-ensure natin na kung ano yung turo ng Allah, yun ang ma-implement. Sa paghawak natin ng ating mga activities, kailangan at least hindi ito against sa turo ng Islam. We should always avoid na malabag natin kung ano yung turo ng Islam. Dahil yun ang struggle natin is how we will be able to implement the teaching of Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang kailangan natin na palaging So ngayon, nag-prepare tayo nitong guideline. Moro Islamic Liberation Front Leaders Handbook. Para further na bigyan ng parang guideline yung ating mga leader. Always remind to them ano yung duties nila, ano yung kanilang mga ano yung responsibility, ano yung kailangan nilang gawin. Because as a member of an organization, and as lalong-lalo na as a leader, kailangan natin na nakatuon tayo sa kung ano ang objective ng organization. Hindi tayo
naging membro sa isang organization, nagmembro sa organization, para lamang masabi na, membro siya ng MILF, membro siya ng kundi ng isang organization. Nagmembro tayo sa organization to ensure that we are yung kasangkapan tayo para ipalaganap kung ano yung objective ng organization, ang Moro Islamic Liberation Front. So, alam ninyo na historically, ang una nating in-establish ay yung Moro National Liberation Front. Nauna masyado itong Moro National Liberation Front. Ang dahilan nito is, ang tingin natin noon, hindi pa tayo masyadong sa Islamic kasi mayroong mga Moro, bangsa Moro rin ang tinatawag pa dinadala nila, pero tingin nila is hindi Islamic ang struggle. Kasi siguro dahil hindi sila mga Muslim, hindi nila maintindihan na kung struggle is in the name of Islam is more conclusive na lahat-lahat ay nandun na. Kasi gaya ng paniniwala natin na ang Islam is a complete way of life. Hindi lang ito purely religion, kundi a complete way of life. Yun ang paniniwala natin sa Islam. Hindi kagaya ng mga ibang mga religion na focus lang sa yung paraan ng pagsamba, paraan ng kung paano magsamba sa Diyos. Pero yung atin is, ang paniniwala natin is, nag-establish tayo ng religion natin Islam is implementation of the complete way of life according to the teaching of Islam. So yun ang so yun ang struggle natin. So yun din ang noon, gaya na nasabi ko, nauna natin establish yung Moro National Liberation Front. So, because we were, yung mga iba na kasama natin, and then, ay naniniwala na the only way na ma-unite tayo ay through nationalism. Kasi sabi nila, iba-iba yung mga natin, na kung minsan yung iba, Moro, pero hindi naman Muslim, hindi naman hindi. So, yun ang naging concept noon ng establish ang Moro National Liberation Front. So, ang naging is, importante, we will be able to establish a Moro nation. Yung bang mayroon tayong united na kasi wala tayong identity. Mayroon tayong pero nung ikuan natin na itong Moro, the term na Moro itself already reflect na Islam ang Kaya lang, ang tingin natin pagka-Islam ang naging rallying point natin ay maraming hindi sasapi. So that's why we try to establish an organization, Moro National Liberation Front.
So, nationalism ang in-emphasize natin. But then, ngayon, after that, we have been united with the Moro Islamic Liberation, Moro National Liberation Front. Marami rin tayong achievement during the MNLF. Nagkaroon tayo ng autonomy. Maraming mga autonomy ang na-establish during the negotiation with the Philippine government. So, then, yun na nga, later on, nag-decide tayo na we will, with our leader noon, Ustaz Salamat Hashim, we will establish organization na Islamic ang pangalan. Kasi naniniwala tayo na yung Islamic is inclusive. Kahit na yung hindi masyadong nagpa-practice sa Islam, pero inclusive sa naniniwala sa Allah ay dapat na yun. So we always believe na yung Islam ang more inclusive sa atin. Noon parang ang paniniwala is more nationalism ang gusto natin i-establish. But ngayon we are already na mas appropriate na lang na Islam ang ating unifying identity. So kaya itong in-establish natin ang Moro Islamic Liberation Front. So mayroon tayong ngayong in-issue as part of our effort na mabigyan ng guideline ang lahat ng mga leader ng MILF. So, nag-decide tayo ng mag-issue ng Leaders Handbook. Itong handbook is merely containing some guidelines para sa lahat ng leader ng MILF. In order na yung kanilang function, duties and function ay may sagawa nila. Kasi very important sa isang organization na hindi lamang nag-member ka sa organization is para lang masabi na membro ka ng organization. You have to contribute to the achievement of the objective ng organization. Kasi para sa akin, there is no meaning na you are just a member para lang maging membro. Kasi parang self-serving lang yun. But you have to be a member of an organization na ibig sabihin, kailangan you have to contribute something for the betterment of for the accomplishment of the objective of the organization. So, kaya, yun nga, gaya na nasabi ko, nagkaisa tayo dun sa Moro National Liberation Front. Karamihan sa atin, dating member rin ng ako, I have been occupying positions in the MNLF noon. I've been, pero ang tingin namin after that, kailangan talagang madala na natin ang Islam. Madala natin ang Islam. Kaya with our leader, the late Ustaz Salamat Hashim, nag-decide tayo na yung membership natin ng MNLF ay okay na, at least we are in a organization na but more nationalism ang ating uniting factor. So we
realize na mas malakas na unifying factor sa atin ang Islam. Kasi yun ang kwan. Unang-una, we are not only working for this dunya, kundi pati doon sa akhirat, the day after. So that is why we shifted na from the MNLF, we established the Moro Islamic Liberation Front. So, alam ninyo ang naging chairman natin noon ay ang ating famous na ulama, si Ustaz Salamat Hasim. But after his passing away, then nag-decide ang Central Committee na kami ang pumalit sa kanya. Merong the MILF has 3 vice chairman. Vice chairman for internal affairs, vice chairman for political affairs, at vice chairman for military affairs. So I was among the vice chairman. I was the vice chairman for military affairs. At the same time, I was also the chief of staff of the Bangsamoro Islamic Armed Forces. So yun, after the passing away of Salamat, the group decided na kung mag-take over sa chairmanship ng MILF. So, kailangan patuloy natin na patuloy tayong mag-struggle kung ano ang objective ng MILF ay yun din ang ating target. Kasi yung objective natin basically is gaya ng ini-emphasize niyo sa Salamat na li'ilai kalimatillah. Kasi wala tayong ibang pinaniniwalaan kundi kung ano yung turo ng Allah, yun ang tama. Walang ibang tama kundi yung turo ng Allah. So kailangan ipalaganap natin kung ano yung turo ng Allah. So, siguro kahit na yung mga ibang reliyon, encourage lang natin na kung ano yung turo ng Allah, yun ang susundin. Because wala tayong dapat na pa. So, we want to strengthen na itong MILF ay talagang may strengthen natin. So, we continue to work. Ngayon, mayroon tayong na-prepare na handbook, Moro Islamic Liberation Front Leaders Handbook. Itong si Brother Iqbal, he is more instrumental siya itong sa pag-prepare sa handbook na ito. So this is just to give guideline sa lahat ng mga leaders ng MILF. Kung anong guideline natin sa pagpatakbo ng organisasyon. Kasi sa atin, ito na yung kailangan na mapanatili natin na organisasyon ay yung Moro Islamic Liberation Front. Kasi very inclusive ang Islam. Kahit na kung titingnan niyo ang turo ng Islam, hindi lamang focus doon sa mga Muslim. Kahit na yung hindi Muslim, mayroong mga makikita ninyo sa turo ng Islam, mayroong mga content dyan na pati yung non-Muslim mayroong mga guideline na nandyan sa Islam. So this is So we believe na ang Islam is very inclusive. So kaya gumawa tayo itong Leaders Handbook. Sana magbiging gabay ng mga leaders natin sa MILF and the leaders in as a whole sa mga Moro na itong magiging guideline. So ngayon we are launching it
sa inyo with your kwan para ipakuan na now the MILF have officially issued itong Moro Islamic Liberation Front Leaders Handbook. Ito yung kwan. It's a small book, mainly guideline sa mga leaders paano nila i-conduct ang kanilang kwan, kanilang duties and function in line with the objective of the MILF. So yun ang pagtitipon natin ngayon. So we hope lahat kayo, I think if we will have enough copy, we will be distributing copies nitong handbook. And then at least mabasa ninyo para kasi lahat naman kayo, both gentlemen and ladies, ay mga leader ng ating ang invited ngayon are leaders of our organization, leaders of our people. So we need to ensure na mayroon tayong guideline. So kaya itong handbook is prepared just as a guideline. Hindi naman ito kailangan na parang. So it is just a guideline para gumabay sa inyo kung ano yung kailangan nating gawin para ma-achieve ang objective. Ang objective natin ay emphasize our objective as agreed upon sa ating mga ulama is yung tinatawag na li'ilai kalimatillah. Ang pagpalaganap ng kung ano ang turo ng Islam. Kasi ang naniniwala tayo ng ang turo ng Islam ay hindi lamang makakabuti sa, kung ma-implement, hindi lamang makakabuti sa mismo mga Muslim, kundi sa lahat ng klase ng tao. Kung hindi Muslim, as long as ay mayroon din siyang benefit na makakuha sa turo ng Islam. Because yung turo ng Islam is not only confined to the Muslim, confined to the entire people. So yun ang So maraming salamat sa pagpunta ninyo dito. I will just briefly read yung prepared speech kasi sayang naman yung nag-prepare na hindi ko mabasa. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.